Kwento ito tungkol sa mga taong may mga kapangyarihan na tinatawag ng mga Esper. Isa dito ay si Hyubu Kyosuke na may iba't ibang kapangyarihan at leader ng Esper organization na tinatawag na Pandra. Nagsimula ang kwento ng magpadakip si Kyosuke at dinala siya sa Deadlock Prison o espesyal na kulungan para sa mga Espers. Dito ay nilahat niya ang warden kaya nagalit ang assistant nito at sinuntok siya sabay sabing hindi umano niya magagamit ang kapangyarihan niya dito. Nang sabihin ni Kyosuke na susubukan niya ito ay kaagad siyang tinutukan ng mga baril. Dito na sinubukan ng isang preso na si Hinomiya na pakalmayan ang sitwasyon. Nilapitan siya ni Kyosuke at nag-usap sila saglit. Ginamit dito ni Kyosuke ang kanyang kapangyarihan sa helicopter kaya kaagad na inilagay sa maximum output ang anti-ESP dahilan para hindi na gumana ang kanyang kapangyarihan at bumagsak ang helicopter. Kaagad siyang pinakulong at isinama din sa kanya si Hinomiya. Habang nasa kulungan ay napag-usapan nila ang organisasyon nila Kyosuke. Nabanggit ni Hinomiya na kung makalabas man sila ay gusto niyang sumali sa organisasyon na ito. Sinabi naman ni Kyosuke na tatandaan niya ang sinabi ni Hinomiya at dapat tandaan din umano ito ni Hinomiya. At dito na din nabanggit ni Kyosuke na matapos umano ang pakay niya dito ay aalis din siya kaagad. Balak naman ng warden at alalay nito na lasonin si Kyosuke. Habang nasa kainan ay napansin kaagad ni Kyosuke na nilagyan ng lason ang kanyang sopas. Tinanggap niya pa din ito at ipinakain niya kay Hinomiya. Sa tuwa ni Hinomiya ay tinanggap naman niya ito at kinain kaagad. Nagkaroon ng duelo ang mga preso at si Hinomiya ang isa sa lalaban. Dahil may epekto na ang lason sa kanyang tiyan ay hindi nakalaban ng maayos si Hinomiya dahilan para matalo siya. Nilapitan siya ni Kyosuke at sinabi nito sa kanya na ito na ang simula ng kanyang plano para ilabas si Hinomiya sa kulungan at dapat din tuparin ni Hinomiya ang pangako nito na sasali sa Pandra. Pagkagising ni Hinomiya ay nakita niya si Kyosuke at nakita niya din ang mga nakahandusay na doktor at mga bantay. Lumabas sila sa silid na ito at nagsimula na si Kyosuke na hanapin ang pakay niya dito. Napansin nila ang papalapit na bantay kaya nagtago sila kaagad at nang malapit na ito ay mabilis itong inatake ni Hinomiya. Dito na sinabi ni Hinomiya na naging miyembro siya sandali ng militar sa States nang matapos niya ang pag-aaral ng high school dito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at napunta sila sa isang malawak na silid. Sa galit ni Kyosuke matapos makita ang paligid ng silid na ito ay inagaw niya ang baril na daladala ni Hinomiya at pinagbabaril ang buong paligid. Napansin ni Hinomiya ang isang litrato na nasusunog at nakita niya dito ang batang si Kyosuke. Sa isang silid sa gitna ay sumilip ang isang batang babae na si Yugiri. Dumating din dito ang warden at ilang segundo makalipas ay pinalabas naman niya ang kasama niyang halimaw. Ayon sa warden na ang halimaw na ito ang resulta ng pag-eeksperimento nila sa mga espers. Inatake ito ni Kyosuke ngunit nasangga lang ito ng halimaw. Dito na sumugod ang halimaw at naglaban sila ni Kyosuke. Pinulot ni Hinomiya ang baril at umakyat siya sa taas. Kahit sobrang bilis ni Kyosuke ay nasasabayan pa rin siya ng halimaw hanggang sa matamaan siya ng atake ng halimaw at mahulog sa loob ng silid ni Yugiri. Nang aatake na ulit ang halimaw ay pinagbabaril na siya ni Hinomiya. Inatake ng halimaw si Hinomiya ngunit nasangga lang ito ni Hinomiya gamit ang kapangyarihan nito. Nang makita ni Kyosuke ang maliit na hose na nakabaon kay Yugiri ay nagalit dito si Kyosuke at kagad niya itong tinanggal. Matapos basagin ng mga salamin na nakapalibot ay inilabas na ni Kyosuke ang totoo niyang kapangyarihan. Sa lakas ng kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ito ng pagkasira ng sahig na nadadaanan niya. Umatake ang halimaw kay Kyosuke ngunit hindi na ito nakakadapo kay Kyosuke at dito na nabugbog ang halimaw at kaagad ding pinatay. Mula sa nagkalat na katawan ng halimaw ay lumabas dito si Momotaro. Pinasabog ni Kyosuke ang buong gusali at kaagad din silang umalis dito. Pagkabaligtad ni Kyosuke ng limiter sa damit niya ay nawala na din ang matindi niyang kapangyarihan. Pagkalapit nila sa daungan ay nagulat si Hinomiya nang bumungad ang barko ng Pandra na tinatawag na catastrophe na nagbalat kayo lang. Bumaba mula dito si Magi at sinabihan ng mga preso na malaya na umano silang lahat. Dahil sa pangako ni Hinomiya kay Kyosuke ay tinupad niya naman ito at sumama sa Pandra. Tinanong ni Magi si Kyosuke kung wala ba silang magiging problema na pinasama nila si Hinomiya. Habang nasa baba ng barko naman si Hinomiya ay ginamit nito ang kanyang mata para makausap ang kanyang amo. Isa pala siyang USEI investigator at ipinaalam niya na tagumpay umano siyang nakapasok sa organisasyon ng Pandra. Ipinakilala ni Kyosuke si Hinomiya kina Magi, Momiji at Yu. Pinaatake ni Kyosuke si Momotaro kay Hinomiya at napigilan ito ni Hinomiya. Nakuha kagad ni Magi kung ano ang kapangyarihan ni Hinomiya at ito ay hindi gumagana kay Hinomiya ang ESP. Inutusan din ni Kyosuke si Yugiri para basahin ang iniisip ni Hinomiya ngunit hindi din magamit ni Yugiri ang kapangyarihan niya kay Hinomiya. Dahil sa pagsakit ng ulo ni Yugiri ay sinabi ni Kyosuke na may epekto din ang kapangyarihan ni Hinomiya sa katawan ng mga esper at kung malapit ang isang esper kay Hinomiya ay makakaramdam ito ng iba't ibang sintomas katulad ng pananakit ng ulo o ngipin. Matapos bigyan ni Magi si Hinomiya ng masusuot ay nakasalubong nila ang dalawang bata na naglalaro. Ayon kay Magi na mga esper din ang mga batang iyon ay inabandona ng kanilang mga magulang. Dagdag pa niya na marami ng mga batang esper ang kanilang kinupkop. Kinausap muli ni Hinomiya ang amo niya at hindi niya umano inaasahan ang mga nakikita niya sa Pandra. Dahil dito ay muling ipinaalala ng amo niya ang mga krimen na ginawa ng Pandra. Napag-usapan naman nila Kyosuke at Magi si Hinomiya at hindi pa din nagtitiwala si Magi kay Hinomiya. Dahil sa hindi gumagana ang kahit anong kapangyarihan kay Hinomiya ay hindi nila matukoy ang pagkakakilanlan nito. Plano naman ni Kyosuke na subukan si Hinomiya sa aktual na misyon nila kaya isinama nila ito sa misyon nila. Pagkadating nila sa bansa kung saan isasagawa ang kanilang misyon ay nakita ni Hinomiya ang mga produkto na may label ng Pandra na ipinupuslit nila Kyosuke. Nagulat siya nang makita ang baril at ang painting na kailan lang din ay ulat na nawawala. Inutusan ni Kyosuke si Momiji na kontakin ang mafia at isasagawa na umano nila ang kalakalan pagsapit ng gabi. Dito ay naramdaman ni Kyosuke na minamatsagan sila kaya inutusan niya si Magi na asikasuhin ang mga ito. Kagad namang kumilo si Magi para iligpit ang mga ito.
Habang nakatambay naman sila Kyosuke at hinihintay si Magi ay nagpaalam sila Momiji na kikilos na din sila at kaagad silang naglaho ni Yu. Pinaalis din ni Kyosuke si Hinomiya para samahan sila Momiji. Biglang narinig ni Hinomiya ang boses ni Yu at itinuro nito sa kanya ang daan. Pagkadating niya sa lugar ay sumakit bigla ang kanyang tenga at hindi niya din marinig ang kanyang boses. Nakita niya si Yu sa di kalayuan na ginagamit ang kapangyarihan nito. Nasa taas naman si Magi na may kalaban din at si Momiji na may hinahabol na kalaban. Dahil sa ginawa ni Yu ay walang nakapansin na ibang tao sa naganap na labanan. Napag-alaman nila Kyosuke na mga tauhan pala ang mga ito ng mafia na kanilang kausap. Kahit na ganun pa din ang ginawa ng mafia ay nagpasya pa din si Kyosuke na harapin ang pinuno ng mafia para malaman umano nila ang motibo ng mga ito at inatasan niya si Hinomiya na siyang papatay sa pinuno ng kalaban sa kanyang hudyat. Pagsapit ng gabi ay hinarap na nila Kyosuke at Magi ang pinuno ng mafia na si Carlo. Napapaisip na si Hinomiya na baka nanghihinala na sila Kyosuke at kailangan niyang sumunod dito para hindi siya paghinalaan. Nasa paligid lang din si Yu habang niligpit naman ni Momiji ang ibang kalaban. Napag-usapan nila Kyosuke at Carlo ang mga panahon na mga miyembro pa sila ng Imperial Army. Naalala muli ni Hinomiya ang ginawa niyang pagsasaliksik kay Kyosuke. Kahit na matagal nang ipinanganak si Kyosuke ay napapanatili pa din ito ang bata nitong itsura gamit ang ESP. Gamit ang kapangyarihan ni Yu ay ipinalam nito kay Hinomiya ang hudyat ni Kyosuke na magpaputok na. Hindi ito nagawa ni Hinomiya at pinagbabaril naman ng mga kalaban si Kyosuke. Nagulat ang mga kalaban na kamukha na nilang lahat si Kyosuke at kaagad silang nagbarilan. Pagkatayo ni Hinomiya ay dumating dito sila Kyosuke at Magi. Sinubukan ni Kyosuke na atikihin si Hinomiya ngunit hindi niya ito magawa kaya napagtanto niya na mas malawak pa ang naaabot ng kapangyarihan ni Hinomiya kung stress umano ito. Nilapitan ni Kyosuke si Hinomiya at ibinigay ang isang limiter. Bumalik sila sa silid kung saan isinagawa ang pag-uusap at dito lang nalaman ni Hinomiya na isa lang robot ang kausap nila Kyosuke. Dito na sinabi ni Kyosuke kung nasaan ang totoong Carlo. Ayon kay Magi na may plano na ito na patayin si Kyosuke kung makakita ng pagkakataon. Dahil nakatambay si Hinomiya malapit kay Carlo ay hindi nito nagamit ang kapangyarihan nito. Umatake si Carlo kina Kyosuke at nagawa naman itong mapigilan ni Kyosuke. Dito na muling inilabas ni Kyosuke ang matindi niyang kapangyarihan. Inatake niya si Carlo at kaagad itong nadurog sabay din na nawasak ang ibang gusali na tinamaan ng kanyang atake. Sumapit ang araw para idaos ang Blue Star Day ng bansang ito at pangungunahan naman ito ng prinsesa na si Sophie na isang kilalang malapit sa mga Esper. Dinaluhan ito ng mga organisasyon na may kinalaman sa mga Esper at dumalo din dito ang dalawang miyembro ng Babel na sila Minamoto at Sakaki para irepresenta ang Japan. Nakita nila dito sila Kyosuke kaya kaagad nila itong nilapitan. Tinanong sila ni Minamoto kung ano ang ginagawa nila dito. Sumagot naman si Kyosuke na gusto lang umano niyang makita ang mga mukha na balang araw ay ituturing din silang kalaban. Nang paalis na sila Kyosuke ay hinarang din naman sila ni Sakaki at hinawakan ang damit ni Kyosuke. Ngunit dahil nakapaligid sila Magi at marami ding tao ay bumitaw din kagad si Sakaki. Pagkahudyat ni Kyosuke ay biglang nawalan ng ilaw at pagkabalik nito ay nakita nila ang sulat sa pader. Pinuntahan nila Minamoto at Sakaki ang Defense Minister ng bansa at napag-usapan nila ang Pandra. Biglang pumasok dito ang isang Royal Guard at ipinakita ang balita na dinukot ng Pandra si Princess Sophie. Dito na ipinakita ni Sakaki ang USB drive na nakuha niya umano sa bulsa ni Kyosuke. Hindi nila alam na pinagmamasdan na sila ni Kyosuke mula sa kabilang gusali. Pagkagising ng prinsesa ay nagpakilala sila Magi na Pandra kaya napagtanto kaagad ni Sophie ang sitwasyon niya. Napatanong si Sophie kay Kyosuke kung bakit nila ito ginagawa. Hindi ito direktang sinagot ni Kyosuke basta ang nagbungkahi umano na gawin nila ito ay si Yugiri. Dahil nakikita ni Sophie na iba pala ang aktwal na Pandra kumpara sa naririnig niya kaya inalok niya sila Kyosuke na makipagtulungan sa kanya. Ngunit hindi muna ito pinansin ni Kyosuke at sinabihan ng lahat para sa susunod umano nilang gagawin. Nalaman naman ni Sakaki na may balak na i-assassinate ang prinsesa nang makita niya ang residual files ng USB drive at baka nakita ng Pandra ang pagkamatay ng prinsesa kaya dinukot nila ito. Dinalhan ni Yugiri ng tsa si Sophie at nang palis na si Yugiri ay pinigilan siya ni Sophie dahil gusto munang makipag-usap ni Sophie sa kanya. Habang nag-uusap sila Kyosuke at Hinomiya tungkol kay Sophie at Yugiri ay biglang tumawag si Yu para ipaalam ang estado ng kanilang misyon. Ayon sa kanya ay wala pa silang napapansin at parang hindi magandang ideya ang paggamit ng Pandra para palabasin ang mga gustong i-assassinate si Sophie. Pumasok dito sila Sophie at Yugiri para hilingin kay Kyosuke kung pwede silang lumabas para mamasyal silang dalawa. Dahil may naisip na plano si Kyosuke ay pinayagan niya sila Sophie. Nagulat si Minamoto nang makita ang maraming Sophie sa labas kaya naisip niya kaagad si Kyosuke na nag-iisang tao na alam niyang kayang gumawa nito. Dahil dito ay may narinig si Yu ng mga natataranta na at kaagad niyang tinawagan si Momiji para ituro ang kinaroroonan ng mga ito. Kaagad naman itong pinuntahan nila Momiji at tumakas naman ang isa matapos makita ang ginawa nila. Pinuntahan ng ibang kalaban ng isang bahay at hinihintay naman sila dito ni Kyosuke. Habang si Hinomiya naman ay naatasan na magbantay kina Sophie at Yugiri. Napag-alaman ni Kyosuke na mga inutusan lang ang mga ito ng isang anti-Esper organization at dahil siguro sa malapit si Sophie sa mga Esper kaya gusto siyang iligpit. Dahil sa online isinagawa ang kanilang transaksyon kaya hindi alam ng mga ito ang mastermind. Ngunit ayon kay Kyosuke ay malapit na nila itong malaman dahil may gumagawa na nito para sa kanila. At ito pala ay sila Minamoto at Sakaki na kasalukuyan nilalaro ang laman ng USB drive. Dahil natapos nila ang laro ay nakita na nila ang laman ng USB drive. Nakita nila dito ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa bansa katulad ng budget, meetings, proposed bills at iba pa dahilan para isara ito kaagad ng Defense Minister. May biglang naisip si Minamoto kaya may hiningi siyang pabor sa ministro. Dinala naman ni Sophie sila Yugiri at Hinomiya sa dating bahay ampunan na sinusuportahan niya. Dito na sinabi ni Sophie kay Yugiri na kaya pala pamilyar si Yugiri sa kanya ay dati na silang nagkita sa bahay ampunan na ito.
Habang magkayakap silang dalawa ay dumating dito ang isang opisyal ni Sophie at gusto niyang lumayo si Sophie kina Hinomiya. Pagkadating nila Minamoto para sabihin na ito ang taong gustong ipapatay siya ay nakabunot na ng baril ang taong ito at kaagad na binaril si Sophie ngunit si Hinomiya ang natamaan nito. Nang makalapit ito kay Sophie ay biglang nagpalabas si Yugiri ng matinding kapangyarihan. Dumating naman kaagad dito si Kyosuke at pinakalma si Yugiri. Dito na dinurog ni Kyosuke ang baril at daliri ng kalaban at kaagad itong pinaaresto ng ministro. Matapos makita ni Sophie sila Kyosuke at Yugiri ay sinabi na lang niya na mas karapat dapat umano si Kyosuke sa tabi ni Yugiri. Nangako naman si Kyosuke na itataya niya ang kanyang buhay para lang kay Yugiri. Paglapit ni Minamoto ay umalis din kaagad sila Kyosuke dahil wala na umano silang dahilan para manatili pa sa bansa. Nagpa siya si Kyosuke na bumalik na sila sa bansang Japan. Kinausap muli ni Hinomiya ang kanyang amo at ipinaalam niya dito na hindi pa niya napapasok ang pinakasentro ng barko. Ngunit may naiisip na umano siyang plano para dito. Habang papasok na ng Japan sila Kyosuke ay inaabangan na pala sila ng Babel na pinamumunuan ng direktor na si Sebomi. Nagumpisa ng kumilos si Hinomiya para pasukin ang ibang silid ng barko ngunit halos pare-parehas lang ang napapasukan niya. Nakita siya dito ni Layo at Yugiri at sinabihan siyang hindi siya pwede sa lugar na ito. Pinaatake na ni Minamoto ang tatlong chika babes na sakay ng helicopter dahilan para masira ang ibang parte ng barko. Isa-isa na ding inatake ng mga ito ang ibang sakay ng barko. Habang nakaabang din malapit sa tulay si Sakaki para pigilan at arestuhin sila Kyosuke. Matapos marinig nila yung anunsyo ay kumilos na din sila. Sa lakas ng tatlong chika babes na umatake sa catastrophe ay hindi umuobra ang ibang esper na kasama nila Kyosuke. Nalalaman din ito ni Mommy G at nagawa ng mapasok ng Babel ang systems ng catastrophe. Sinabihan sila na sumuko na at kung hindi ay gagamitan na sila ng puwersa. Nakita ni Kyosuke ang tinatawag niyang queen na si Koro at kaagad itong hinarap. Naglaban silang dalawa na halos magkasing lakas lang ang kanilang kapangyarihan. Nakaharap naman nila Hinomiya ang isang chika babes na si Negami. Hindi nagawang matamaan ni Sinigami kaya ginamitan siya ng kapangyarihan nito dahilan para mateleport din siya sa barko ng Babel. Inihagis naman ni Hinomiya si Momotaro at binaligtad niya ang limiter kaya hindi gumana sa kanya ang atake ni Negami. Dumating din kaagad dito ang isa pang chika babes na si Shiho at nadakip niya si Hinomiya. Nang marinig ni Hinomiya ang pangalan ng dalawang chika babes na ito at matapos makita ang logo ng Babel ay nakilala niya kaagad ang mga ito na Japan Special Esper Force na The Children. Hinanap ng dalawa ang access pass ng main section ng catastrophe at nakita nila ito kay Momotaro. Pumunta sila sa kinaroroonan nila Magi at ginawa nilang panangga si Hinomiya para hindi makalaban ng maayos sila Magi at Mommy G. Dahil dito ay matagumpay na napunta sa kontrol ng Babel ang catastrophe. Mabilis ding umalis sila Negami at Shiho at nang mapansin ito nila Kyosuke ay umalis na din si Kaoru. Habang sinasamantala ni Hinomiya ang pagkakataon para mag-imbestiga ay nakita siya ni Kyosuke. Dahil hindi na maayos nila Mommy G at Magi ang catastrophe ay nagdesisyon si Kyosuke na pasukin ang barko ng Babel. Nang paalis na si Kyosuke ay nagawa ni Hinomiya na makahawak kay Kyosuke dahilan para masama siya. Inatake ng submarine ang barko ng Babel at nalaman kaagad nila Shiho na pinasok sila nila Kyosuke at Hinomiya. Nahanap naman kaagad nila Hinomiya ang kinaroroonan nila Yu at ng iba nilang kasama. Ginamit ni Kyosuke ang kapangyarihan niya para mateleport pabalik ng catastrophe sila Yu. Biglang may lumitaw na granada sa harap ni Hinomiya at kinuha kaagad ito ni Kyosuke para itapon. Nagpakita dito ang tatlong chika babes at sinabihan ni Kyosuke si Hinomiya na hanapin ang remote control na nagkokontrol sa catastrophe. Nang patungo na si Hinomiya ay hinaranggan naman siya ni Sebomi. Hawak ni Sebomi ang remote na nagkokontrol sa catastrophe at alam niyang ito ang pakay ni Hinomiya. Pagka-atake ni Hinomiya ay sinipa lang siya ni Sebomi. Ginamit ni Sebomi ang kapangyarihan nito para palutangin ang mga bagay sa paligid at ibagsak kay Hinomiya. Naalala ni Hinomiya ang nabasa niya tungkol kay Sebomi at ang abilidad nito. Pagka-atake uli ng submarine sa barko ng Babel ay nagkaroon si Hinomiya ng pagkakataon para gamitin ang isa pa niyang kapangyarihan. Maliban sa hindi siya natatabla ng ESP ay may kapangyarihan din siya na i-disable ang kapangyarihan ng Esper na direkta niyang nahahawakan ng ilang oras. Dahil dito ay nagawa niyang matalo si Sebomi at masira ang remote control kaya bumalik na sa normal ang catastrophe. Mabilis iniba nila Mommy G ang direksyon ng catastrophe habang naabutan naman ni Minamoto si Hinomiya. Naglaban silang dalawa nang biglang may sumabog kaya mabilis na tumalon si Hinomiya para tumakas at sinagip naman siya ni Kyosuke. Muling umatake ang tatlong chika babes kaya sinabi ni Kyosuke na siya ang haharap sa Queen. Dito na sinabi nila Magi at Mommy G ang buong pangalan ng catastrophe na Queen of Catastrophe. Nabanggit din nila na hindi isang organisasyon ng mga kriminal ang Pandra at nakikipaglaban lang sila para mapalaya ang mga espers na inaapi ng mga normal na tao at balak din nilang baguhin ang mundo. At ang future matriarch nila ay si Akashi Kaoru ngunit ayon kay Kyosuke ay hindi pa nila ito maipapase kay Kaoru. Ginamit ni Kyosuke ang totoo niyang kapangyarihan para tapatan ang atake ng tatlong chika babes dahilan para matalo ang mga ito. Dito na pinalutan nila Magi ang catastrophe at matagumpay silang nakatakas sa Babel. Pagsikat ng araw ay iniba ulit nila ang hitsura ng catastrophe para hindi ito makilala kaagad. Matagumpay silang nakadaong sa Tokyo at hinihintay naman sila dito ni Muscle na miyembro din ng Pandra. Siya din ang naatasan ni Kyosuke para ayusin ang mga sira ng catastrophe. Mabilis namang umalis si Kyosuke dahil may aasikasuhin lang umano siya. Habang sila Hinomiya naman ay namasyal muna sa syudad at namili na rin ang mga kakailanganin nila. Habang namimili si Mommy G para kay Yugiri ng souvenir ay hindi naman ito nagustuhan ni Yugiri dahil gusto niyang siya ang pipili nito katapos ay tumakbo ito. Inutusan ni Magi si Hinomiya para habulin si Yugiri dahil makakatulong umano ang kapangyarihan ni Hinomiya kung may hindi inaasahang mangyayari. Napadaan si Yugiri sa tindahan ng mga Lucky Charm at may nagustuhan siya dito. Sakto namang dumating dito si Hinomiya kaya nabili ito ni Yugiri.
Napadaan sila sa amusement park at napansin ni Hinomiya na gusto ni Yugiri na pumasok dito kaya napilitan siyang bumili ng tiket para sa kanilang dalawa. Dahil bawal ang high-level espers ay ginamit ni Hinomiya ang kanyang limiter. Habang nanonood sila ay nagpaalam muna si Hinomiya para bumili ng kanilang maiinom. Sinusundan pala sila dito at napansin kaagad ito ni Hinomiya kaya nahuli niya ito at ito pala ay si Minamoto. Sinabi ni Minamoto na alam niya umano na isang investigator mula sa US si Hinomiya. Dumating din dito si Sebomi at sinabi din nila na binabantayan ni Sakaki si Yugiri. Inalok nila si Hinomiya na makipagtulungan ito sa kanila para mahuli ang mga miyembro ng Pandra. Dito na din ikwento ni Sebomi ang nakaraan ni Kyosuke nung isa pa itong sundalo at trinidor ng nakakataas na opisyal nito dahilan para paslangin ito ni Kyosuke at iba pang mga kasama nito. Dagdag pa ni Sebomi na pinaslang din ni Kyosuke ang mga unang miyembro ng Babel na itinatag para sa proteksyon ng mga espers dahil hindi nagtitiwala si Kyosuke sa anumang esper protection na may kaugnayan sa mga normal. Dito lang din nalaman ni Hinomiya na katulad din ni Kyosuke si Sebomi na matagal na ding nabubuhay at napapanatili pa rin ang batang anyo. Ayon naman kay Minamoto na para din sa kapakanan ni Kyosuke ang kanilang gagawin. Mag-isang sinuri ni Kyosuke ang kanyang katawan at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Biglang pumasok ang isang babae at kaagad naman siyang nakaalis dito. Pagkatapos manood ni Yugiri ay may nakita siyang batang umiiyak na hinahanap ang mga magulang nito. Gamit ang kapangyarihan ni Yugiri ay madali niyang nahanap ang mga magulang ng bata. Sinabi ng bata sa mga magulang nito ang ginawa ni Yugiri para mahanap sila kaya napasabi kaagad ang mga ito na isang esper si Yugiri. Dahil narinig ito ng ibang tao kaya pinagtitinginan si Yugiri dito. Lalapitan na sana ni Sakaki si Yugiri nang pinigilan siya ng gwardya. Nang hawakan na ng isang gwardya si Yugiri para pasamahin ito ay biglang nailabas ni Yugiri ang kapangyarihan nito. Kagad na tinawagan ni Sakaki si Minamoto para ipaalam ang sitwasyon. Pagkadating nila Hinomiya ay dineactivate niya ang kanyang limiter at hinawakan si Yugiri para ma-disable ang kapangyarihan nito. Pagkabalik sa normal ng paligid ay dumating din dito sila Magi dahil naramdaman nito ni Yu. Pina-activate ulit ni Magi ang limiter ni Hinomiya at umalis sila kagad. Dito ay naikwento naman ni Momiji kay Hinomiya ang araw nang iligtas sila ni Kyosuke. Halos lahat umano sila na nandito ay pare-parehas ang pinagdaanan. Kaya balak ni Kyosuke na baguhin ang mundo kung saan hindi na kailangan matakot ng mga espers. Ipinagdiwang nila ang karawan ni Kyosuke at dahil hindi ito alam ni Hinomiya kaya wala siyang naihandang regalo. Ayon kay Momiji na sa susunod na taon na lang ito gawin ni Hinomiya. Napaisip si Kyosuke kung aabot pa ba siya sa susunod niyang kaarawan dahil alam niyang konting oras na lang ang nalalabi sa kanya. Napaisip din si Hinomiya kung magkakasama pa ba sila sa susunod na taon. Nalilito pa si Hinomiya kung alin ba ang totoong Kyosuke kung isa ba itong mamamatay tao o tagapagligtas ng mga esper. Nagpulong na sila sa susunod nilang misyon at ito ay nakawin ng bagong ECM. Magagamit umano nila ang pag-aanalisa dito para makakuha ng impormasyon sa mga balak gawin ng mga normal sa mga esper. Inanunsyo naman ni Kyosuke na katapos ang misyon na ito ay aalis ulit sila ng Japan. Napaisip si Hinomiya kaya napansin siya kaagad ni Kyosuke dahil bihira nilang makita na napapaisip ng malalim si Hinomiya. Dito ay napatanong si Hinomiya kina Momiji kung bakit galit ang Babel sa Pandra. Katulad ng sabi ni Sebomi ay ito din ang alam nila Momiji. Ngunit hindi nila masabi kung ano talaga ang totoong nangyari kaya sinabi na lang ni Momiji kay Hinomiya na tanungin na lang umano si Kyosuke. Dagdag pa ni Momiji na posible ding natutuwa si Kyosuke sa kanya dahil sa limiter na binigay ni Kyosuke. Dumating dito si Yugiri na nagising dahil sa masamang panaginip. Nakiusap ito kay Hinomiya na kwentuhan siya hanggang sa makatulog siya ulit. Pinuntahan ni Kyosuke ang trono na nakahanda para sa kanilang queen at nangako na proprotektahan ang catastrophe kahit na anong mangyari. Nang makatulog na si Yugiri ay pinasauli ni Momotaro ang libro sa library. Pagkadating ni Hinomiya sa library ay nakita niya uli ang litrato ng bata pa si Kyosuke kasama si Sebomi. Biglang dumating dito si Kyosuke at kinuha ang notebook na nakatago sa mesa. Pagkabukas niya nito ay nagpakita naman si Utsumi at nang makita niya ang notebook ay nalaman niya kagad na ito ang dahilan sa paglitaw niya. Para hindi na magpaliwanag pa si Kyosuke ay ibinigay niya kay Utsumi ang papel na naglalaman ng mga detalye sa catastrophe. Nalaman ni Utsumi na ginagamit ng catastrophe ang isip ng Ihachigo. Dahil may precognitive at telepathic ability ito ay nagagawa nito na makalkula ang mga imposibleng nagagawa ng mga tao. Sinabi ni Kyosuke kay Utsumi na kung sakali mang may mangyari sa kanya ay gusto niyang si Utsumi ang pumalit ngunit hindi pa umano siya handa na lisanin ang mundo hanggat hindi niya nauubos ang mga taong gustong lipulin ng mga espers. Nakaramdam si Utsumi na may ibang tao sa likod kaya inatake niya ito. Wala na silang nabutan at nakita naman ni Kyosuke ang limiter na ibinigay niya kay Hinomiya. Kinabukasan na ibinalik ni Kyosuke kay Hinomiya ang limiter at nagkunwari na lang si Hinomiya na hindi niya namalayan na nalaglag pala ito. Habang paalis na si Kyosuke ay dito na natanong ni Hinomiya ang pinaplano ni Kyosuke. Natanong naman ni Kyosuke si Hinomiya kung saan papanig si Hinomiya sakaling ituloy ni Kyosuke ang kanyang pinaplano ngunit hindi ito nasagot ni Hinomiya. Kinagabihan ay kinausap ni Hinomiya ang kanyang amo para sabihin ang plano niya at ang desisyon niyang makipagtulungan sa Babel. Nakiusap siya na hindi ipadala ng Babel ang tatlong chika babes dahil magiging problema lang umano ito at nakarating din naman ito kaagad kina Minamoto. Narinig ito ni Kaoru at gusto niyang sumama sa operasyon na ito ngunit buo na ang pasya ni Minamoto na hindi sila pasamahin. Kinabukasan ng gabi ay inumpisahan na nila Kyosuke ang misyon. Matapos silang tutukan ng baril ni Minamoto ay dito na nila napagtanto na nahulog sila sa bitag ng Babel. Nagulat si Minamoto na alam ni Kyosuke ang naging prediksyon sa catastrophe at dito na kumilos si Magi. Habang pinipigilan ni Magi si Minamoto ay umalis dito si Kyosuke. Kagad namang umalis sa lugar si Hinomiya para bumalik sa catastrophe. Nagkita sila Kyosuke at Kaoru at nakita din umano ni Kaoru ang prediksyon sa paglubog ng catastrophe. Dagdag pa niya na ito umano ang dahilan kaya gusto iligtas ng Babel ang Pandra.
Ngunit hindi dito naniniwala si Kyosuke kaya inatake na lang ni Kaoru si Kyosuke para mapigilan ito na makabalik sa catastrophe. Ginamit kaagad ni Kyosuke ang totoo niyang kapangyarihan kaya wala nang nagawa si Kaoru at nabugbog na lang siya. Pagkadating ni Hinomiya sa silid ng Ihachigo ay tinawagan niya ang kanyang amo para makapagpadala na ng retrieval unit at nakiusap din siya na hindi na kailangan pa ng hukbo ng mga militar dahil mga bata at mga civilian na esper lang ang nasa loob ng catastrophe. Nagulat si Hinomiya nang marinig ang boses ni Kyosuke. Ayon kay Kyosuke na nalaman niya din kaagad ang pagkakakilanlan ni Hinomiya dahil sa mga kinikilos nito at higit sa lahat ay ang mata nito na may naaalala siyang tao dito. Dito ay ipinakita ang panahong bata pa si Kyosuke at nang mapunta siya sa pangangalaga ng pamilya nila sa Bomi matapos mamatay ng kanyang ama. Katulad ni Kyosuke ay may kapangyarihan din si Sabomi ng psychokinetic. Habang gumagawa si Kyosuke ng sulat para sa kanyang ama ay naaalala niya ang mga panahong pinapagalitan siya ng kanyang ama sa tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Dumating dito si Sabomi at inagaw ang ginagawang sulat ni Kyosuke. Ginamit ni Kyosuke ang kanyang kapangyarihan para bawiin ang sulat kaya nagulat si Sabomi dahil hindi niya napigilan ang kapangyarihan ni Kyosuke. Dumating din dito ang isang captain ng Imperial Army na si Eiji kasama si Utsumi. Kilala din ito ang ama ni Kyosuke dahil kasama nila ito habang nasa kolehiyo. Si Eiji ang nagtatag ng ESP unit at inalok niya sila Kyosuke at Sabomi na sumali din dito. Hindi sang-ayon dito si Sabomi dahil alam niyang gagamitin lang ang mga esper na kasangkapan sa digmaan. Sinama ni Sabomi si Kyosuke para lumabas ng silid at pinulot naman ni Utsumi ang ginawang sulat ni Kyosuke dahilan para malaman niya ang nasa isip ni Kyosuke. Ayon kay Utsumi na nirerespeto ni Kyosuke ang kagustuhan ng ama niya na hindi gamitin ang kapangyarihan niya sa digmaan. Ngunit kampante pa rin si Eiji na sasali sila Kyosuke sa ESP unit. Kinagabihan ay parehong iniisip ng dalawa ang kanilang kapangyarihan at magiging epekto nito sa kanilang buhay. Dahil dito ay parehas silang nagpasya na sumali sa ESP unit. Pagkadating nila Eiji at Utsumi ay kasama na nila Kyosuke ang ibang miyembro ng ESP unit. Isang taon makalipas matapos makuha ni Kyosuke ang pinagawa niya ay nabangga niya sa daan ng isang pulis. Habang pinapagalitan siya ng pulis ay dumating naman dito si Sabomi. Nagkasagutan ng pulis at si Sabomi hanggang sa masipa ni Sabomi ang pulis at tumilapon ito sa isang nakauniforming opisyal. Nalaman kaagad ni Utsumi na isang naval officer ito dahilan para mabahala sila. Pinagtambay muna sa bilya ang mga miyembro ng ESP habang kinakausap ni Eiji ang mga matataas na opisyal. Dahil sa kapangyarihan ng isa nilang miyembro ay nalalaman niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito gamit ang isang ibon. Gusto ng mga matataas na opisyal na buwagin na ang ESP unit. Iminungkahi ni Eiji na magsagawa sila ng duelo na magkalaban ng normal na sundalo at ang esper. Ayon kay Eiji na kung matalo man sila ay bubuwagin na niya ang ESP unit. Ipinalam ito ni Eiji sa lahat at ayon sa kanya ay isa itong one-on-one aerial fight. Nagpresenta dito si Sabomi para makabawi sa nagawa niyang kasalanan ngunit ang pinili ni Eiji ay si Kyosuke. Sinanay kaagad si Kyosuke para sa duelo na ito. Pagsapit ng duelo ay nilapitan muna nila Sabomi ang kalaban ni Kyosuke. Nalaman ni Sabomi na ito pala ang sundalo na nasali sa away ni Sabomi. Umalis ito bigla para puntahan si Kyosuke at umpisahan na ang duelo. Habang hinahabol nito si Kyosuke ay nagpaiba-iba ng direksyon si Kyosuke para hindi siya madaling mapunterya. Nalaman ito ni Kyosuke dahil sa tinuro sa kanya habang nagsasanay sila. Ngunit hindi pa din makalaban ng maayos si Kyosuke dahil pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang katawan at parang may humihila sa kanya. Napapansin ito nila Eiji pero alam niya na ito ang mangyayari sa una. Ngunit gayon pa man ay kampante siya na hindi mali ang pagpili niya kay Kyosuke. Pakiramdam ni Kyosuke ay sinasabihan siya ng kanyang ama na hindi gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil ito din umano ang dahilan bakit namatay ang kanyang ina. Ngunit nang maalala ni Kyosuke ang pag-uusap nila ni Eiji at ang mga payo nito sa kanya ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob para lumaban na ayon sa gusto niya. Dahil dito ay matagumpay niyang natamaan ang windshield ng kanyang kalaban at siya ang tinanghal na panalo sa duelo. Nakatanggap naman ng balita sila Eiji na may namataan na submarine ng ibang bansa sa lugar. Kaagad na inutusan ni Eiji si Kyosuke na magpalit ng bala at puntahan ang kinaroroonan ng submarine. Umaksyon na din ang ibang miyembro ng ESP at sinabihan ng mga sundalo na ang ESP unit na ang bahala sa submarine na ito. Gusto nilang makuha muna ang pagkakakilanlan ng submarine ngunit pinapaputukan lang sila nito. Pagkalubog muli ng submarine ay sinabi ni Eiji na pabayaan na lang muna ito. Ilang minuto makalipas ay nakakita sila ng 3 dolphins na may kapangyarihan na telepathy. Bigla itong inatake dahilan para mamatay ang isa nito. Muling inatake ang 2 pang dolphin at sinubukan ng ESP na pigilan ito ngunit may isang nakalusot. Kaagad itong hinabol ni Kyosuke at biglang dumating ang nakalaban niya sa duelo para tulungan siya. Gamit ang kapangyarihan niya ay matagumpay siyang napigilan ito. Pagkabalik nila Kyosuke sa barko ay kinausap ng esper ang 2 dolphin. Dito ay sinabi ng dolphin na mas malapit pa umano sa kamatayan ng mga taong esper kaysa sa kanila. Ilang taon makalipas ay kinausap ni Kyosuke si Eiji tungkol sa ginawang pag-atake ng mga kalaban sa kanila. Ayon kay Eiji na tapos na umano ang digmaan at wala na silang magagawa kundi ang sumuko na lang. Ngunit gusto ni Kyosuke na lumaban at baka mapigilan pa niya umano ang susunod na atake ng mga kalaban. Ipinakita ni Eiji ang isang bagay kung saan nakalagay ang utak ng dolphin na namatay. Base umano sa pag-aanalisa dito ay may kakayahan itong makita ang hinaharap. At nakita dito na dadami pa ang mga esper at papamunuan umano ito ni Kyosuke para wasakin ang mundo. Gustong mamatay ni Eiji si Kyosuke para wala umanong may makaalam na may isang halimaw na kagaya ni Kyosuke. Ayaw niya din na may ibang gumamit sa kapangyarihan ni Kyosuke at katapos ay pinagbabaril na niya si Kyosuke. Binaril niya ito ulit sa ulo at sinabi na samahan niya umano ang ibang esper na namatay na. Nagulat siya nang biglang bumangon si Kyosuke at kaagad siyang pinatay nito. Dito na nagsimula ang paghihiganti ni Kyosuke sa mga normal na nagtraidor sa kanila at nangako sa sarili na uubusin niya ang mga ito. Nagsimula ng umaksyon ng USEI ngunit hindi pa nila mahagilap ang catastrophe.
Inatake na din ni Kyosuke si Hinomiya at ayon sa kanya na bagamat hindi tumetalab kay Hinomiya ang kahit anong kapangyarihan ay hindi pa din ito mapipigilan ng mga bagay na kinokontrol niya. Dito na nagpa siya si Hinomiya na ilabas ang kanyang baril. Inihagis niya ito kay Kyosuke at kaagad siyang humawak sa Ihachigo para hindi gumana ang kapangyarihan nito dahilan para madetekta sila ng USEI. Kaagad itong nilusob ng USEI at ipinaalam sa leader ng mga ito. Narinig nila Kyosuke ang boses nito at dahil sa mga pinagsasasabi nito tungkol sa mga Esper ay nagalit dito si Kyosuke. Nagsimula ng atikiin ang catastrophe kaya napagtanto ni Hinomiya na hindi sinunod ng USEI ang kanyang pakiusap. Kaagad na lumabas si Kyosuke para harapin ang mga umaatake sa catastrophe. Ito pala ay mga unmanned crafts at isa-isa niya itong binasa. Nang makita ng USEI ang ibang mga bata ay nilabanan naman sila ni Patty. Dumating dito ang mga may dalang ECM kaya hindi na nagamit ni Patty ang kanyang kapangyarihan. Habang sila Magi naman ay nagtago muna habang pinaghahanap pa sila nila Minamoto. Biglang dumating dito si Muscle kaya umaksyon na din sila para labanan ng grupo nila Minamoto. Nakatanggap sila ng balita sa kasalukuyang nangyayari sa catastrophe. Ipinakita din ito ni Minamoto kina Magi kaya dali-daling bumalik ang mga ito sa catastrophe. Matagumpay nang nakuha ng USEI ang Ihachigo habang hindi naman sinasagot si Hinomiya ng kanyang amo. Pagkadating nila Magi sa catastrophe ay kaagad nilang inatake ang mga kalaban na saktong nasa silid kung saan sila pumasok. Habang si Yugiri naman ay nagawang madakip ng mga kalaban. Pinuntahan nila Magi ang silid na alam nilang pagtataguan ng mga bata at nakita nila dito sila Patty at ibang mga bata. Nang makaharap na ni Hinomiya ang amo niya ay napansin niya kaagad si Yugiri. Gusto itong pakawalan ni Hinomiya dahil para sa kanya ay mga tao pa din ang mga Esper. Dito na nagpa siya ang kanyang amo na iligpit na lang siya. Nang maubos ni Kyosuke ang mga unmanned crafts sa kaharap niya ay napansin niya ang mga pagsabog sa catastrophe at nakita ang dalawang bata na tinutukan na ng baril ng mga kalaban. Nang lalapitan na niya ito ay sumakit naman bigla ang kanyang dibdib. Buti na lang at saktong dumating sila Magi kaya nasangga ito ni Magi at pinasabog niya din ang helicopter ng kalaban. Bumaba si Kyosuke at napansin ni Magi ang mukha ni Kyosuke na hindi mapalagay sa mga nakikita nito. Kaya nilapitan niya ito para magising ito at bumalik ang kumpiyansa nito. Kaagad namang bumalik sa dati si Kyosuke at mas dami naman ang umaatake sa kanila. Dito na ginamit ni Kyosuke ang totoo niyang kapangyarihan. Nilabanan niya uli ang mga unmanned crafts na ipinadala at pinasabog ang ibang mga barko na umaatake sa catastrophe. Nagawa na nila Magi na mailabas ng catastrophe ang mga bata at naalala ni Momiji si Yugiri. Nang babalikan na ito nila Magi ay may bigla namang sumabog dahilan para mapasok sila sa portal at unti-unti itong nagsara. Bumangon uli si Hinomiya at nakita niya sa kanyang limiter na ito pala ang natamaan ng bala. Nakita niya sa taas si Kyosuke na pilit na pinipigilan ang mga missiles. Ngunit nabot niya na ang kanyang limitasyon kaya kaagad na tumakbo si Hinomiya para tulungan si Kyosuke. Dumiretso na din ang mga missiles sa catastrophe dahilan para tuluyan na itong mawasak. Pagkahulog sa dagat ni Kyosuke ay narinig niya ang boses ng kanyang ama nang makita ang ibinigay nito sa kanya. Nang hahawakan na niya ito ay bigla siyang hinawakan ni Hinomiya para iligtas. Nang makaahon na sila ay nagulat si Hinomiya nang magpakita dito si Sabomi. Dinala ni Sabomi si Kyosuke sa dati nilang villa at dito siya inisikaso ni Sakaki. Napansin ni Sabomi ang kakaibang ginagawa ng US at gusto niyang imbestigahan nila ito. Ito din ang dahilan kaya palihim nilang dinala si Kyosuke sa lugar na ito. Nang magkausap na sila ni Kyosuke ay kaagad niyang tinanong kung may alam si Kyosuke kung bakit gano'n na lang kalala ang ginawang kilos ng USEI. Naalala ni Kyosuke ang boses na narinig niya at may naisip kaagad siyang tao kung sino ito ngunit hindi niya ito sinabi kay Sabomi. Sa tulong ni Kashiwagi at ng tatlong chika babes ay natanggal nila ang chip na ibinao ng USEI kay Hinomiya para sa komunikasyon nito sa USEI at para na din matrack siya kaagad. Tinanong ni Hinomiya ang kinaroroonan ni Kyosuke ngunit hindi ito sinagot ni Kashiwagi. Dito na inatake ni Shiho si Kashiwagi para malaman nila ang kinaroroonan ni Kyosuke at katapos ay pinatulog muna nila si Kashiwagi. Dahil pupuntahan nila si Kyosuke ay nakiusap din si Hinomiya na isama siya dito. Matapos marinig ni Kaoru ang dahilan ni Hinomiya ay pumayag siya na isama ito. Nakagawa naman ng paraan sila Magi para malaman ang sitwasyon ni Yugiri. Nalaman din nila mula kay Momotaro na isang espiya ng USEI si Hinomiya. Sinabi ni Magi na ililigtas nila si Yugiri at nararamdaman din niya na buhay pa si Kyosuke. Pagkadating nila Hinomiya sa kinaroroonan nila Kyosuke ay kaagad na nag-usap sila Kyosuke at Hinomiya at tinanong ni Kyosuke ang lahat na nalalaman ni Hinomiya sa taong narinig nila habang nasa catastrophe sila. Ayon kay Hinomiya na nagkausap na sila ng taong ito ng isang beses nung inaalok pa lang siyang sumali sa USEI. Dahil sa mga detalye na nabigay ni Hinomiya ay mas lumakas pa ang kutob ni Kyosuke na si Eiji ito at ikinagulat din ito ni Sabomi. Sa sobrang galit ni Kyosuke ay bigla na lang itong nawala ng malay. Pagkadating ni Minamoto sa villa ay dito na din sinabi ni Sakaki ang nalalapit na kamatayan ni Kyosuke. Ayon kay Sakaki na may paraan siyang naiisip para maligtas si Kyosuke ngunit hindi pa ito sigurado. Nalaman naman ni Hinomiya ang kalagayan ni Kyosuke mula kay Sabomi. Naniniwala si Sabomi na kaya muling nabuhay si Kyosuke matapos itong patayin ni Eiji ay dahil sa pagnanais nitong maghiganti sa mga normal na nagtraidor sa kanila. Naikwento ni Sabomi ang araw na inisa-isa silang iligpit ng Imperial Army. Katapos ng digmaan ay naisipan niyang itatag ang Babel at para magawa ito ay kinalimutan niya ang nakaraan at nakipagtulungan sa mga dating may kaugnayan sa ESP unit at ito din ang sinasabi niyang mga naunang miyembro ng Babel na pinaslang ni Kyosuke. Nang magising si Kyosuke ay nakita niya sa tabi niya si Kaoru na kinukuhaan ng duho para isalin sa kanya. Ayon kay Kaoru na ililigtas umano nila ang Pandra at gusto niya sana na itigil na ni Kyosuke ang ginagawa nito dahil kung magtutulungan sila ay naniniwala siya na magagawa nila ang hinaharap na gusto nilang lahat na makita. Kinagabihan ay naghanda si Kyosuke at kaagad na umalis ng villa. Habang naglalakad-lakad si Hinomiya sa kagubatan at nag-iisip-isip ay may bigla siyang naramdaman.
Kaagad ding nalaman nila Minamoto ang pag-alis ni Kyosuke at nagtulong-tulong sila na hanapin ito. Nakita ni Hinomiya si Kaoru na pinipigilan si Kyosuke. Ayon kay Kyosuke ay kailangan niyang puntahan si Eiji kahit na anong mangyari. Kahit na anong sabihin ni Kaoru ay hindi pa din niya napigilan si Kyosuke kaya napaiyak na lang siya. Nakiusap si Minamoto kay Hinomiya na habulin si Kyosuke at samahan na lang ito sa pupuntahan nito. Nang maabutan ni Hinomiya si Kyosuke ay ibinalik nito sa kanya ang limiter at nagpasya na din si Kyosuke na sumakay. Nakikita naman ni Eiji ang hinaharap mula sa Ihachigo na makakasama ni Kyosuke si Kaoru sa mga plano nito. Kasama din nila sa pasilidad na ito si Yugiri na inuumpisahan na nilang pag-eksperimentohan. Pagka-uwi ng dating amo ni Hinomiya sa tinutuluyan nito ay nandito na si Kyosuke na naghihintay sa kanya. Nasa likod naman niya si Hinomiya kaya napasabi na lang siya na may 2 multo siyang nakikita. Bigla niyang inagaw ang baril ni Hinomiya at sinubukan na magpakamatay ngunit napigilan ito ni Kyosuke. Wala na siyang nagawa kundi isama sila Kyosuke sa kinaroroonan ni Yugiri at Eiji. Base sa nakalap na impormasyon nila Minamoto ay napag-alaman nilang isang Hapon ang nakipagtulungan sa US pagdating sa mga pulisiya na may kinalaman sa mga espers. Napanood nila sa balita ang pagkapanalo bilang alkalde ni Norman Green na kilalang supporter ng mga esper. Pagkadating nila Kyosuke sa pasilidad ay nalaman nilang dati ng pinag-eksperimentohan si Yugiri sa isang laboratorio. Matapos hindi makontrol ni Yugiri ang kapangyarihan nito ay nasaktan nito ang mga nakabantay sa kanya. Pinuntahan naman nila Sophie ang pasilidad kung saan ginawa ang pag-eeksperimento kay Yugiri. Pagkadating nila Hinomiya sa silid na sinasabi niyang kinaroroonan ni Yugiri ay dito lang nila nalaman na pinasunod lang pala sila dito. Bigla nilang narinig ang boses si Eiji at ipinakita nito ang nakuhang imahe mula sa Ihachigo ng mga mangyayari sa hinaharap. Makikita sa mga larawan ng mga esper na nanggugulo sa isang syudad. Nakita din nila sa larawan si Kaoru at ayon kay Eiji na ililigpit din nila ito para baguhin ang hinaharap. Isa-isang winasak ni Kyosuke ang mga speaker at di nagtagal ay biglang pumasok ang mga robot. Hinawakan ng amo ni Hinomiya si Kyosuke kaya kaagad na sinira ni Hinomiya ang mga ECM para hindi nito malimitahan ang kapangyarihan ni Kyosuke dahilan para ang dating amo lang ni Hinomiya ang matamaan ng mga robot. Nagawa nilang makalabas ng silid at patuloy silang hinahabol ng mga robot. Pagkadating nila sa isang malawak na silid ay mas dumami pa ang mga robot at may kasama ng mga tao. Binigyan ni Kyosuke si Hinomiya ng sandata para labanan ng mga robot. Dahil sa kalagayan ni Kyosuke ay bigla na naman itong nanghina kaya dali-dali silang pumasok sa elevator para makapagtago. Mula sa hawakan ng elevator ay tinanggal ito ni Kyosuke para gawing espada. Pagkadating nila sa sunod na palapag ay inaabangan na din sila dito ng maraming robot. Mabilis naman itong inatake ni Hinomiya pati na din ang mga dumating na tao at si Kyosuke na ang umatake sa 2 robot na nakalusot kay Hinomiya. Nakarating sila sa isa pang malawak na silid at kaagad na sinira ni Hinomiya ang mga ECM dito. Ngunit biglang na-activate ang anti-teleportation shaft para hindi sila makatakas. Nilabanan ulit nila dito ang mga robot ngunit padami pa ng padami ang mga ito at dumating din dito ang mga kalaban na tao. Nang mapalibutan na sila ay balak na sanang gamitin ni Kyosuke ang matindi niyang kapangyarihan ngunit pinigilan siya ni Hinomiya. Biglang dumating dito si Momotaro kasama si Magi at kaagad itong umatake sa mga kalaban. Pagkadating nila Momiji at Yu ay sila na ang nag-ubos sa mga ito. Gamit ang kanilang submarine ay pinasabog nila ang buong pasilidad. Pinanood nila ang talumpati ni Norman Green tungkol sa mga esper. Sinabi nito ang buo niya umanong suporta sa mga esper at nagpasya si Kyosuke na tumungo sila sa New York. Habang nasa taas ng gusali si Yugiri ay nahanap naman ito ni Sebomi. Ginamit kagad ni Yugiri ang kapangyarihan nito para makagawa ng clone ni Sebomi at inatake nito si Sebomi. Nakalaban din ni Magi ang isa pang clone ni Yugiri at gayon din si Momiji. Naramdaman naman ni Momotaro ang nangyari kay Momiji kaya pupuntahan na sana ito ni Kyosuke nang bigla niyang narinig ang boses ni Yu at sinabi nito na siya na ang pupunta. Nakita kagad ito ni Yu na patawid sa pedestrian at dito na niya ito hinarap. Habang naglalakad si Hinomiya ay naramdaman niyang nakasalubong niya si Yugiri kaya binalikan niya ito. Bago magsimula ang inaugurasyon ni Norman Green ay kinausap ni Eiji ang mataas na opisyal para bantayan ang pagdating nila Kyosuke. Nakita pala ni Eiji sa Ihachigo na si Norman Green ang magiging dahilan para magkasundo ang mga esper at mga normal kaya may inatasan silang esper na mag-a-assassinate kay Norman Green dahilan para mabago ang hinaharap at magkagulo uli ang mga tao at mga esper. Ito din ang dahilan para matanggal sa hinaharap ang Queen of Catastrophe na si Kaoru. Nakita nila Minamoto at Sakaki si Yugiri at ilang sandali lang ay dumating din dito si Hinomiya at nakita niya ang Lucky Charm na nalaglag ni Yugiri. Papasok na sana siya nang pinigilan siya ng mga bantay dito dahil nakilala siya kagad ng miyembro ng Pandra. Dito na inatake nila Minamoto ang mga bantay at mabilis na pumasok si Hinomiya para pigilan si Yugiri. Pagkalabas ni Norman para sa talumpati nito ay kagad na inilabas ni Yugiri ang kapangyarihan nito. Pagka-atake ni Yugiri kay Norman ay napigilan naman ito ni Hinomiya. Dito na umaksyon ang mataas na opisyal na kasabwat ni Eiji para sila na umano ang papatay kay Norman ngunit dumating naman sila Minamoto dito para pigilan sila. Matapos palibutan ni Yugiri ng kanyang kapangyarihan ang paligid ay nakontrol niya ang isip ng mga tao dito at paulit-ulit na pinagsisigawan ng mga ito na patayin ang mga esper. Dahil sa kapangyarihan ni Hinomiya ay hindi nito natatablan sila Minamoto at Sakaki habang nasa tabi lang sila ni Hinomiya. Dumating na dito si Kyosuke at nilapitan si Yugiri. Kagad siyang inatake ni Yugiri at nasangga naman ito ni Kyosuke. Nakita ni Kyosuke na meron na palang ginawang clone niya si Yugiri. Mas pinalawak pa ni Yugiri ang sakop ng kanyang kapangyarihan para mas marami pang tao ang maapektuhan nito. Nag-umpisa ng nilabanan ni Kyosuke ang kanyang clone. Pagkawala nito ay isa-isa nang nagpakita ang mga kasamahan niya dati sa ESP unit. Inaatake siya ng mga ito dahil gusto din umano nilang mamatay na si Kyosuke. Narinig din niya ang boses ng kanyang ama na sinasabing dapat ay sumama na lang umano siya sa kanyang mga kasamahan sa kabilang buhay.
Pilit na pinapakalma ni Kyosuke ang kanyang sarili dahil alam niyang isa lang itong ilusyon. Biglang nagpakita dito si AJ at binaril ulit siya sa noo. Pagkabangon niya ay nakita naman niya ang batang siya na sinasabihan siyang isang halimaw. Dito na ginamit ni Kyosuke ang matindi niyang kapangyarihan dahilan para mawala na ang ilusyon at sila ni Yugiri na lang ang matira. Nagawa nila Hinomiya na makapasok ng City Hall at mabilis na umalis si Hinomiya para puntahan sila Kyosuke at Yugiri. Isa-isang pinakita ang mga alaala ni Yugiri simula nung pinag-eksperimentohan siya at magpalipat-lipat ng lugar hanggang sa makilala niya si Kyosuke. Dahil sa ginawa ni Kyosuke ay matagumpay niyang pinabalik ang matinong kaisipan ni Yugiri dahilan para mawala na din ang kapangyarihan ni Yugiri na nakapalibot sa lugar. Kaagad na tinanggal ni Kyosuke ang barcode sa batok ni Yugiri. Ilang sandali lang ay nagwala naman ang kapangyarihan ni Kyosuke na hindi na niya makontrol. Dahil umano ito sa matagal na paggamit ni Kyosuke sa kanyang matinding kapangyarihan. Inutusan niya si Hinomiya na isama si Yugiri at umalis sila kaagad sa lugar. Ngunit hindi ito sinunod ni Hinomiya at unti-unti siyang lumapit kay Kyosuke para iligtas ito at tumulong na din si Yugiri. Nang mahawakan na ni Hinomiya si Kyosuke ay ginamit nito kaagad ang kanyang kapangyarihan at ilang sandali lang ay matagumpay siyang napigilan ang nagwawalang kapangyarihan ni Kyosuke. Nagulat na lang si Kyosuke sa ginawa ni Hinomiya. Ilang araw makalipas habang nakaupo si Eiji sa isang plaza ay nilapitan siya ni Kyosuke. Gusto ni Eiji na paslangin na siya ni Kyosuke ngunit ayon kay Kyosuke ay hindi niya ito magagawa dahil hindi umano ito magugustuhan ng kanyang queen. Sa halip ay tinanggal na lang ni Kyosuke ang lahat na alaala ni Eiji at iniwan ito sa lugar. Nagpa siya naman si Hinomiya na umalis at ipinalam niya ito kina Magi. Pagkalabas niya ng gusali ay nakasalubong naman niya si Kyosuke. Sinabi niya kay Kyosuke na pakiramdam niya ay hindi siya kumpleto dahil parang hindi siya nabibilang sa mga esper at gayon din sa mga tao at gusto niyang mahanap ang kukumpleto sa kanyang pagkatao. Binalik niya ang limiter na binigay ni Kyosuke ngunit hindi ito tinanggap ni Kyosuke. Dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Salamat na din sa panonood at sa susunod ulit na kwento.